Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Good evening. Punong-puno ho tayo ngayong gabi, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nagkakatipon katulad ng sinabi ko bilang isang pamilya ng ating mahal na ina, ang Birheng iniakyat sa langit. Nagpapasalamat tayo pagkatapos po ng ilang araw. Nandito na po tayo sa kanyang pamamaalam. Sa huling araw at misa ng unang pagdalaw ng imahe ng Pong Jesus Nazareno sa tahanan ng kanyang ina dito sa Leberisa. Kaya mga kapatid, sa huling pagkakataon, sabay-sabay nating bigyan ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Viva Pong Jesus Nazareno! Isa na lang muna kasi baka maubos na hanggang mamaya pa. Na? Masaya tayo. Amen. Sabihin natin na malakas, thank you Lord. Sana ho, no? Linggo-linggo nandito siya pag ganito tayo karami linggo-linggo. Ito ho ang tanong ng maraming tao. Ano kayang meron ang debosyon na ito? Ang lakas, humatak. Yan ang termino nila. Talagang para tayong hinatak. Pinasok ulit tayo sa simbahan. Tayong mga matagal nang hindi nagsisimba. Tayong mga matagal nang walang oras magsimba. Tayong mga matagal nang busy. Sa tulong ng kanyang ina. At ang gusto ng anak, bumalik tayo sa bahay ng kanyang ina. Alam ho natin yan. Sa kanyang huling mga sandali sa krus, ano ang sinabi ni Jesus? Narito ang iyong ina. Siguro ang kadugtong nun, alagaan nyo siya. Kaya sana kahit matapos na ang unang pagdalaw na ito, wag natin pababayaan, wag natin iiwan ang kanyang ina. Amen. Lahat kayong sumagot, pag hindi nyo ginawa yan, lagot kayo. Sana ho, ganito pa rin tayo karami. Pero ano nga ba ang meron ang debosyon na ito? Alam niyo ho, pag ako ay nangingibang bansa para magmisa sa Poong Jesus Nazareno sa ibang bansa, yan ang tanong ng mga ibang lahi. Yung mga lokal, bakit kayong mga Pilipino? Kumbaga sa termino ay hook na hook, patay na patay kayo sa debosyon na ito. Pagmasdan ninyo ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, di ba kaya tayo nagsisimba? Humahanap tayo ng lakas, ng pag-asa, tapos haharap ka sa isang imahen na duguan, sugatan, pinahirapan. Para bang paano pa ako hihingi sa iyo ng lakas kung parang hinang-hina ka? Ano makukuha kong pag-asa sa iyo na parang natalo ka? Alam niyo po, sa Quiapo, may ilang official pilgrim image ang Nazareno na iniikot sa buong bansa. Pero ito pong imahe na ito, medyo makinis, no? Maganda ho ang tignan. Pero alam niyo, pag pumunta kayo sa Quiapo, kayo tong mga deboto, pagmasdan ninyo yung mukha niya sa gitna, sugatan, duguan, pinahirapan. Alam niyo kung bakit natin mahal na mahal ang debosyon na ito? Sapagkat relate na relate tayong mga Pilipino. Hindi dahil sa tayo ay manhid na, nasanay na sa mga problema, paghihirap, hindi. Kaya mahal na mahal natin ang debosyon na ito sapagkat katulad ng Pong Jesus Nazareno, ganun din tayo kung minsang mga Pilipino, duguan, sugatan, pinahirapan, pero hindi talunan. Amen? Araw-araw tayong lumalaban. Kaya nga ang debosyon na ito ay ang imahen ng tagumpay ng pag-ibig. Hindi siya talunan. Tinuturuan tayo ni Kristo na merong mas malalim na dahilan ang lahat ng mga tinitiis mong sakripisyo araw-araw. Na merong mas malalim na dahilan ang mga pagtitimpi mo, ang pagtitiis, ang pagsakripisyo para sa pamilya mo at para sa ibang tao. Kaya huwag niyong pagsasawaan. Huwag kayong matakot at madamot
na katulad ng pong Jesus Nazareno, araw-araw, sa harap ng maraming pagsubok at sakripisyo, maniwala at magtiwala tayo. Kasama natin ang pong Jesus Nazareno, magtatagumpay tayo. Kaya nga, ito yung iniiwan sa atin ng pong Jesus Nazareno, ang debosyon na ito, pinalakas niya ulit ang pananampalataya ng mga taga-Leberisa, ng taga-Malate. Sana wag natin itong bitawan na. Nandito tayo sapagkat kagaya ng sabi ni Father June Sescon, ang rektor kahapon, nagmisa dito sa atin, tuwang-tuwa siya sa mainit nating pagtanggap sa poon at sa Kanya. Pero ano ang sabi niya? Lahat tayo ay nandito, hindi lang dahil humihingi tayo, kundi dahil nagpapasalamat tayo dahil pinagpala tayo. Kaya nga, gusto ko pong makita lahat ng mga nandito na pinagpala ng pong Jesus Nazareno, pumalakpak din ng malakas bilang pasasalamat. Alam ho ninyo mga kapatid, nung ako po ay nasa Quiapo, ako po ang na-in-charge sa social service. At ako po'y saksi sa maraming deboto na bumabalik sa Quiapo Church. Magbibigay sila ng tulong. Minsan sasabi ko, ang laki-laki naman po nito. Hindi po, Father. Nagpapasalamat lang dahil siya ang nagpaalis sa akin para makapag-abroad. Dahil siya ang dahilan kung bakit nakasampa ko ng barko. Dahil siya ang dahilan kung bakit maganda ang negosyo namin. Dahil siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Kung bakit gumaling ako. Kung bakit nagkaanak kami. Kung bakit pumasa ako. Kung bakit pulis na ako, doktor na ako, nurse na ako. Kaya marami tayong kwento ng pagpapala. At yun ang panghawakan natin. Mawala man ang imahe na ito, dapat maiwan ang pananampalataya natin that God will provide. Kaya dalawang bagay ang aking nais ipaalala. God will provide. Huwag mong pinapangunahan ng Diyos. Baka hindi gumaling eh. Baka hindi na ako makabayad. Baka hindi na ako makakita. Baka hindi na ako makalakad. Baka hindi ako makuha. Baka hindi ako matanggap. Huwag mong pangunahan ng Diyos. In God's own way and time. Marahil marami sa atin dito, minsan, beses sa buhay natin, nagulat na lang tayo. Ginulat tayo ng Panginoon. Yung akala mong wala na, tapos na, isang araw sa panahon at paraan ng Diyos, nangyari din. Nakuha din. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Pangalawa, huwag mong pagdudahan ang Diyos. Kung marami nagsasabing wala ka na, tapos ka na, makinig po kayo. Araw-araw sa Panginoon, pwede ka pa. Kaya mo pa. Huwag mong pagdudahan ang awa, ang pag-ibig ng Diyos. Mapapatawad niya kaya ako? Magbabago pa kaya ako? Walang imposible sa Diyos. Yan ang baunin natin. Kaya nga nandito po tayo, nagpapasalamat sa Kanyang walang hanggang awa, pagpapatawad, at pag-ibig sa atin. Pero sana mga kapatid, huwag nating kalilimutan, hindi pwedeng debosyon lang ng debosyon, hindi pwedeng prosesyon lang ng prosesyon, na wala naman tayong ginagawang aksyon. Kahit maghapon, magdamag tayong lumuhod sa harap ng imahen, kung hindi ka nagsisipag, kung hindi ka nagtatrabaho, kung hindi ka nag-aaral lang mabuti, kung hindi mo iniinom ang gamot mo ng tama, kung hindi mo tinitigilan ang bisyo mo, walang mangyayaring himala at pagpapala. Ang debosyon na walang aksyon at misyon, walang kwenta. Kaya yan ang baunin natin. Sabi natin, nagpapasalamat tayo kaya nandito tayo. Huwag nating kalilimutan that the best way to be grateful is to be generous. Ang debosyon, laging may kasamang pagmimisyon. Kaya hindi madamot ang debosyon. Dapat pagkatapos nito,
na pinalakas, pinalalim ang ating debosyon, dagdagan mo na ang pagmimisyon ngayon. Ano ang sabi ni Father June kagabi? Merong pinapagawa sa atin ng Panginoon. May dahilan kung bakit sa mahabang panahon, ngayon lang siya dumating. Pag pinagmasdan ninyo ang mukha niya, makinig din kayo habang tinitignan siya. May pinapagawa siya sa iyo. Kaya siya dumating. Bago siya umalis, makinig ka. May pinapagawa siya sa sarili mo. May pinapagawa siya sa pamilya mo. May pinapagawa na siya sa iyo, sa pamayanan ninyo. May pinapagawa siya sa atin, sa simbahan natin. Mga kapatid, maya-maya lang, aalis na ang imahen na ito. Ihahatid na po namin sa Quiapo. Pero sana, mawala man ang imahen, dapat maiwan ang puso ng Pong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, kung saan may mga taong marunong magpasalamat, marunong maniwala, at marunong magbigayan, nandoon ang puso ng Pong Jesus Nazareno. Hindi imahen ang puso ang dapat maiwan. Sana pagkatapos uminit at lumalim ang debosyon, dagdagan natin ang ating pagmimisyon. Makinig tayo. Bago siya umalis, makinig ka. Dahil ang taong marunong makinig, katulad ng Poong Nazareno, ay ang taong tunay na umiibig. Maniwala, magtiwala. May pinagagawa ang Diyos sa iyo. At pag tinawag kanyang gumawa, tandaan mo ito. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan